Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay nagsimula nang umakyat ang mga halimaw sa gate ng village para kanilang ubusin ang lahat ng tao na nakatira dito. Ang mga bantay ng village na pinipigilan ang halimaw na makaakyat ay kanilang sinisigaw na dapat kanilang unahin ang mga halimaw na mayroong bitbit na mataas na hagdanan, ngunit laking gulat nila dahil itong isang halimaw ay matagumpay nang nakaakyat sa itaas ng kanilang gate, kaya napasigaw na lang ang mga taga-village na dapat kanila munang mapigilan itong halimaw na nakaakyat. Inutos din itong lalaki na may dilaw na buhok na si Ken ang mga bantay ng kanilang gate na ihanda ang kanilang mga sarili, dahil dito ay itinutok na nga ng bantay ng gate ang kanilang mga pana para kanilang patamaan ang mga halimaw na naunang umakyat sa kanilang gate na binabantayan. Dito ay isa-isa nang tumakbo papalapit sa gate ng village ang maraming mga orc para sa paunang pag-atake, at upang mabawasan ang bilang ng mga halimaw ay pinakawalan ng mga bantay ng gate ang kanilang mga palaso papunta sa mga maraming bilang na mga orc na papalapit na sa harapan ng gate ng kanilang village. Pero kahit nakita ng mga halimaw ang maraming palaso na pinakawalan ng mga taga-nayon ay makikita lang silang lahat na patuloy pa rin sa kanilang paglapit sa harapan ng gate. At sa sumunod na mga nangyari ay isa-isang bumagsak ang mga halimaw dahil tinamaan sila ng mga pana na pinakawalan ng mga tao sa nayon. Habang inis na inis itong pinuno ng mga halimaw sa sinapit ng kanyang mga nasasakupan ay itong halimaw na kanyang tagapayo ay kanyang sinabi sa pinuno na matagal na raw niyang binabantayan itong village pero hindi niya inaakala na mayroon pala silang sandata na palaso na mabilis na lumipad. Samantalang itong si Ken ay kanya nang itinutok ang kanyang crossbow para patamaan ang halimaw na nagsasalita sa kanilang leader. Dahil dito ay nagulat ang pinuno ng mga halimaw dahil ang kanyang tagapayo ay bigla na lang bumagsak sa kanyang tabi, makikita ito na tinamaan sa kanyang mukha at agad din na nawalan ng buhay. Si Ken na pinapanood ang ginawang kilos nitong pinuno ng mga halimaw ay naging seryoso ang kanyang tingin dito, dahil nakita niya na itong pinuno ng mga halimaw ay nanlilisik ang mga mata na hindi maalis ang kanyang tingin kay Ken. Sabay lumingon ang pinuno ng mga halimaw sa kanyang likod, at kanyang itinaas ang isa niyang daliri na kanyang inutusan ang kanyang ibang nasasakupan na ilabas ang kanilang regalo sa mga tao. Samantala sa itaas naman ng gate ay nagulat itong isang lalaki ng kanyang sinuri ang sibat na hinagis sa kanila ng halimaw, dahil mayroon itong nakatali na isang papel, kaya napapatanong na lang siya na kung ano raw ba ito. At nang kanyang nakita ang nilalaman ng papel na nasa kanyang kamay ay kanyang napagtanto na isa raw pala itong liham. Pero ang kanyang pinagtataka dahil batid niya na ang sulat na ito ay hindi sulat kamay ng mga orc. Sa kinaroroonan naman ng mga halimaw ay makikita itong isang orc na mayroong kinakaladkad na kadena. Ito pala ay ang mga tao na kanilang bihag para kanilang magamit laban sa mga taga-village. Sila Ken nang napansin nila na mayroong kinakaladkad ang mga halimaw ay naging seryoso ang kanilang tingin dito. Uutusan pa sana ni Ken ang kanyang mga tauhan na umatake ngunit napansin niya na mayroong kakaiba sa gitna ng mga halimaw kaya kanyang pinigilan ang kanyang mga tauhan na huwag munang umatake. Makikita sa gitna ng mga halimaw ang mga tao na kanilang bihag at agad naman itong nakilala ng mga taga-village dahil ang mga ito raw ay ang nagpapatrolya kaninang umaga. At ang mas lalong ikinababahala ni Ken dahil nakita niya na kasama sa mga bihag ang kanyang anak na si Daryl. Dahil dito ay sinisigaw ni Ken sa kanyang mga kasama na huwag silang umatake. Ang mga walang hiya raw na mga halimaw na ito ay gumagamit ng tao para kanilang gawin na panangga. Kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong si Ken na hindi na niya alam kung ano pa ang dapat niyang gawin, dahil ang kanyang anak at ang iba pa ay bihag ng mga halimaw para panglaban sa kanila. Samantalang ang iba pa na mga kasama ni Ken ay kanilang nakilala kung sino pa ang mga bihag. Habang ang isang lalaki sa likod ni Ken ay hindi na niya alam kung ano na ang kanilang dapat na gawin, kaya kanyang sinabi kay Ken na masama na raw ang kanilang sitwasyon ngayon dahil nagtutulakan ang mga halimaw papalapit sa kanilang gate, kinakailangan na raw na gumawa ng desisyon si Ken bago pa mahuli ang lahat. Ngunit itong si Ken ay labis lang na natulala na lumabas ang pawis sa kanyang mukha dahil kapag patuloy silang magpapakawala ng mga palaso ay tiyak na madadami ang mga bihag maging ang kanyang anak. Sa ibaba naman ng kanilang gate ay mabilis na tumakbo ang mga bantay dahil mayroong masamang nangyari, sinisigaw pa nitong isa na gamitin nilang pangharang ang kanilang mga katawan dito sa kanilang gate, dahil kapag tuluyan na mawawasak itong gate ay tiyak na mauubos silang lahat dito. Dahil dito ay makikita itong isang lalaki na agad na nagtago sa likod ng sako-sakong butil nang dahil sa sobrang takot, at nang nakita siya ng isa niyang kasama ay agad siyang pinagalitan.
wala raw maibibigay na mabuti sa kanila ang kanyang pagtatago. Ngunit sinisigaw lang nitong lalaki na takot na kung nababaliw na raw ba sila hindi raw ba sila nakakaramdam ng katulad ng kanyang nararamdaman na takot. Idinagdag din niya na sila ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga halimaw at ni minsan ay ngayon pa ito nangyari sa kanila. Walang kwenta itong kanilang pakikipaglaban dahil tiyak na mayroon silang pinupuntirya. Sa labas naman ng kanilang gate ay makikita na ginamit na ng mga hukbo ng mga halimaw ang malaking trousseau para kanilang mawasak ang pader ng nayon, habang ang mga tao sa loob ay kahit natatakot na sa posibleng mangyari sa kanila ay kanilang ibinuhos ang buo nilang lakas para mapigilan lang na hindi tuluyan na mawasak ang pader ng kanilang nayon. Sinabi pa nitong isa sa kanyang mga kasama na kumapit lang sila ng mahigpit hanggang sa dulo ng kanilang lakas. Samantalang itong pinuno ng mga halimaw ay nakatayo lang sa harapan ng pader ng village at kanyang pinapanood ang hukbo niyang mga halimaw na dahan-dahan nilang winawasak ang pader ng nayon. Sinabi pa nitong kanyang katabi na orc na sa bilis raw nitong kanilang ginawa ay malapit na rin siyang makalaya, iba raw talaga ang kanyang pinuno, gaya sa inaasahang nilalang na hinubog sa larangan ng digmaan, at pinapangako niya sa kanyang pinuno na kanya siyang tutulungan na hulihin ang kanyang hinahanap dito. Makikita ang maraming mga orc at mga troll na kanilang ginagampanan ang kani-kanilang mga trabaho para maakyat lang ang pader ng nayon para ganap na nila itong mapasok. Habang ang kanilang mga bihag ay wala na lang nagawa kung hindi tingnan ang pader ng kanilang nayon na dahan-dahan ang winasak ng mga halimaw, at batid din nila sa kanilang sarili na nangyari ang lahat ng ito nang dahil sa kanila. Si Ken na pinapanood ang kanyang anak na bihag ng mga halimaw ay masyado siyang tahimik, kaya sinabihan siya ng kanyang kasama na kinakailangan na niyang magbigay sa kanila ng utos kung ano na ang dapat nilang gawin. Kahit marami ng mga sinabi ang kanyang mga tauhan ay makikita pa rin itong si Ken na kanyang ipinikit ang kanyang mga mata, dahil kapag magbigay siya ng utos na magpaulan ng palaso ay tiyak na madadami ang kanyang anak maging ang iba pang mga bihag. At ang mas lalong ikinabagabag ni Ken dahil tinawag siya ng kanyang anak na tila ba mayroon itong gustong sabihin. Sa kabila ng katahimikan ni Ken ay nagsaad itong isang lalaki sa kanya na silang lahat na nandito ay nakapagpasya kung ano ang dapat na gawin. Alam raw niya na nag-aalinlangan si Ken dahil kasama ang anak niya doon, pero mayroon pa bang ibang paraan para maligtas sila? Nakakalungkot man ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Sa sinabi ng lalaki ay tumugon sa kanya si Ken na papayag siya na sila ay magpakawala ng palaso sa mga halimaw, ngunit hindi niya kayang siya mismo ang magbigay ng utos sa kanila. Dahil sa mga sinabi ni Ken ay hinanda na ng kanyang mga kasama ang kanilang mga pana, at humihingi din sila ng paumanhin kay Ken sa kanilang gagawin. Kasabay nito ay itinutok na nga ng mga mamamana ang kanilang pana para patamaan ang mga halimaw na umakyat sa pader ng kanilang nayon. Kahit nakita nila sa kanilang ibaba na nasa harapan ng mga halimaw ang mga bihag ay wala na silang ibang pagpipilian kung hindi pa kawalan ang kanilang mga palaso, kahit madamay pa ang mga bihag na nasa ibaba. Ngunit makikita lang itong pinuno ng mga halimaw na nanlilisik ang kanyang mga mata at hindi man lang nakaramdam ng takot kahit nakita niya na muli na namang naghanda ng kanilang mga palaso ang mga taga-nayon. Bago pa mapakawala ng mga taga-nayon ang kanilang mga palaso ay makikita itong si Leon na tumalon ng mataas para siya na mismo ang pipigil sa mga hukbo ng mga halimaw. Makikita si Leon na hinawakan niya ng mahigpit ang axe at ito ay papunta kung saan nagtitipon ang mga maraming halimaw. Nang napansin ng pinuno ng hukbo ng mga halimaw si Leon na nasa kanilang itaas ay nagtataka siya na kung ano raw ba itong nilalang ang papalapit sa kanila. At nang bumagsak na si Leon sa lupa ay nagkaroon ito ng malakas na pagsabog sa buo niyang paligid. Ang pinuno ng mga halimaw nang malinaw na niyang nakita si Leon ay labis siyang natuwa dahil sa wakas dumating na ang kanyang hinahanap na isang ogre. Sa biglaan na pagdating ni Leon ay napatigil sa kanilang pag-abante ang maraming mga orc at nagtataka kung ano raw ba itong nasa kanilang harapan, pero sa hindi nila inaasahan dahil ang karamihan sa kanilang mga kasama ay bigla na lang tumilapon papunta sa malayo. Maging ang mga taga-nayon na naghahanda ng kanilang mga pana ay nagtataka kung ano raw ba ang nangyari sa kanilang ibaba, at nang dahan-dahan ang nawala ang maraming usok sa paligid ay malinaw nilang nakita si Leon na dumating sa harapan ng gate ng kanilang village. Kaya nanlaki na lang ang mga mata nitong si Ken at nagtataka na kanyang nabanggit ang pangalan ni Leon, samantalang itong pinuno ng mga halimaw ay nakangiti lang habang kanyang pinapanood si Leon na isa-isang pinatay ang kanyang mga nasasakupan. Sinabi pa nitong isang orc sa kanyang pinuno na talagang gumana ang kanilang hinanda na patibong para lumabas ang totoo nilang pakay,
Tanong naman itong pinuno ng mga halimaw sa orc na paano raw ba niya naisip ang ganitong plano. Sa pag-uusap ng mga halimaw ay lumingon sa kanila itong si Daryl, ngunit sa hindi niya inaasahan dahil bigla na lang siyang inatake ng pinuno ng mga halimaw dahil wala na siyang silbi para sa kanya. Kaya natulala na lang itong si Leon nang sumambulat sa kanyang harapan ang maraming dugo ni Daryl na nakakalat. Habang dahan-dahan na bumagsak sa lupa itong si Daryl ay kanyang binanggit ang pangalan ni Leon, samantalang itong si Leon ay labis na nag-alala sa sinapit ni Daryl sa kamay ng halimaw. Pero makikita lang itong pinuno ng mga halimaw na masyadong natuwa sa kanyang ginawa kay Daryl at nanlilisik ang kanyang mga mata na tiningnan si Leon. Makikita si Leon na nanlilisik ang kanyang mga mata at nawala na sa kanyang sariling katinoan at wala na itong ibang nakikita sa buo niyang paligid kung hindi ang pinuno ng mga halimaw na umatake kay Daryl. Kasabay nito ay biglang naglaho si Leon sa harapan ng pinuno ng mga halimaw, at ito ay lumitaw sa kanyang likod na naghahanda ng malakas na pag-atake. Nang naramdaman ng pinuno ng mga halimaw na si Leon ay nasa kanya ng likod ay naging seryoso ang kanyang mukha. At upang kanyang mapigilan ang atake ni Leon ay ginamit ng halimaw ang kanyang mataas na itak para hindi siya matamaan. Nang matagumpay na napigilan ng halimaw ang atake ni Leon ay natatawa niyang sinabi na ang pinakitang galaw raw ngayon ng ogre ay ang teknik na kadalasan na ginagamit ng mga knight, hindi raw talaga niya inaasahan na kaya pala niyang gumamit ng ganitong panlilinlang na galaw. Pero ang labis na ikinagulat ni Leon dahil bigla na lang naglunsad ng malakas na atake ang pinuno ng mga halimaw at wala na siyang panahon para kanya itong maiwasan, kaya nanggagalaiti na lang itong si Leon sa mga nangyari, at kasabay nito ay tinamaan siya ng sobrang lakas sa kanyang tiyan, at ito ay nagdulot upang si Leon ay tumilapon papalayo sa pinuno ng mga halimaw. Makikita itong pinuno ng mga halimaw na kampante lang niyang tinitingnan si Leon na nasa kanyang harapan. At sa ginawang atake ng pinuno ng mga halimaw ay nagkaroon ng malaking sugat si Leon sa kanyang katawan at kitang-kita ang kanyang mga dugo na ito ay tumutulo sa lupa. Kaya napatingin na lang si Leon sa kanyang mga kamay na punong-puno ng mga dugo dulot ng kanyang tinamo na malaking sugat. Sinabi pa ng pinuno ng mga halimaw kay Leon na hindi pa pala raw sapat ang kanyang ginawa, dahil ang atake na iyon ay isa sa pinakamalakas niyang atake para hatiin sana sa dalawa ang katawan ng kanyang nakaharap. Tinanong din niya si Leon na kung ano ang kanyang pakiramdam ngayon, dahil alam niya na ang sugat at sakit na kanyang nakuha ngayon ay ngayon pa lang niya naranasan sa unang pagkakataon, nasaktan raw ba siya sa kanyang sugat, o namanghalang siya sa sarili niyang malahalimaw na kakayahang magpagaling sa sarili. Dahil hindi man lang tumugon si Leon sa lahat ng kanyang katanungan ay labis siyang nainis na kanyang sinigawan si Leon na kung bakit hindi siya nagsasalita, ano raw ba talagang uri na nilalang ang mga ogre. Wala naman pakialam si Leon sa mga pinagsasabi ng pinuno ng mga halimaw, bagkus mabilis lang itong tumakbo para umatake, ngunit sa bawat atake ni Leon ay madali lang itong napipigilan ng pinuno ng mga halimaw, dahil dito ay hindi mapigilan ng halimaw na matawa sa mga pinaggagawa ni Leon. Ngunit natigil siya sa kanyang pagtawa dahil napansin niya ang mga mata ni Leon na ito ay nanlilisik at wala nang ibang iniisip kung hindi mapatay siya. Pero ang labis niyang ikinagulat dahil sa bawat suntok ni Leon ay mas lalo itong lumalakas, kahit kanyang naharang ang huling atake ni Leon ay nagawa pa rin ito na siya ay tumilapon at nawalan ng balanse. Kaya nasabi na lang niya na gaya raw sa kanyang inaasahan sa isang ogre na hindi biro ang kanyang lakas at hindi madaling matalo. Pero makikita lang itong si Leon na tuluyan ang nawala sa kanyang sariling katinoan at dahan-dahan lang itong naglakad papalapit sa pinuno ng mga halimaw para kanya nang tapusin ang buhay nito. Sinabi pa ng pinuno ng mga halimaw kay Leon na sa nakita niya ngayon ay masyado siyang malakas at sobrang bilis, at kahit ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban ay lubhang kahanga-hanga, hindi raw talaga niya lubusan na maunawaan kung ano ba talaga ang kanyang mga galaw. Habang patuloy pa rin na nagsasalita ang pinuno ng mga halimaw ay sa likod naman ni Leon ay ginamit na ng ibang mga orc ang kanilang kagamitan na kadena para kanilang mahuli si Leon. Nang tuluyan ng nakatali ang isang kamay ni Leon ng mga kadena ay labis siyang nagulat, kaya napapatanong na lang siya na kung ano raw ba ang bagay na ito bakit nahihirapan siyang makagalaw. Kahit ibinuhos na ni Leon ang kanyang buong lakas ay patuloy pa rin na nakakapit sa kanya ang mga kadena. At makikita ito na maging ang buo niyang katawan ay nakatali na sa kadena at ito ay nagdulot upang hindi niya magamit ang kanyang bilis at ang buo niyang lakas para makipaglaban, kaya wala na lang ibang nagawa si Leon kung hindi sumisigaw ng sobrang lakas dahil kahit anong gawin niya ay hindi siya makatakas sa mga kadena. Ipinaliwanag pa ng pinuno ng mga halimaw kay Leon kung ano itong mga kadena na nakakapit sa kanya.
dahil ang kagamitan na ito ay para sa pangbitag sa mga orc, at hindi din niya inaasahan na sapat na ang kagamitan na ito para sa isang ogre. Sa kabila ng pagpapaliwanag ng pinuno ng mga halimaw ay pinipilit pa rin ni Leon na makawala sa kadena na nakakapit sa buo niyang katawan, kaya natatawa na tinanong siya ng pinuno ng mga halimaw na kung nahihirapan na raw ba siya. Ngayon ay marami pa siyang makikita na mga kaaya-aya. Sabay nagbigay ng hudyat ang pinuno ng mga halimaw sa kanyang nasasakupan na dalhin sa kanyang harapan ang kanilang hinanda na regalo. Dahil sa utos ng pinuno ng mga halimaw ay kinaladkad ng mga orc ang kanilang mga bihag para dalhin sa harapan ni Leon. Itong isang lalaking bihag ay nagtataka siya kung ano raw ba ang malaking nilalang ang nasa kanilang harapan, ngunit nang malinaw na niyang nakita ang mukha ni Leon ay nagulat siya na kanyang binanggit ang pangalan ni Leon. Pero ang labis na ikinatakot ng mga bihag dahil biglang hinawakan ng pinuno ng mga halimaw ang isa sa kanilang mga kasama, at kanya itong puwersahan na pinadapa sa lupa. Kaya sumisigaw na lang itong lalaki na humihingi ng tulong. Sinabi pa ng pinuno ng mga halimaw kay Leon na iba raw siya kumpara sa normal na mga ogre. Ngunit sa katulad ni Leon na isang ogre ay ginawa lang siyang kahabag-habag na isang alagang hayop ng mga tao na ito. Kasabay nito ay itinusok ng pinuno ng mga halimaw ang kanyang sandata sa likod ng lalaki, kaya makikita itong isang lalaki na sumisigaw na humihingi ng tulong kay Leon. Si Leon na pinapanood ang taga-nayo na pinapahirapan nitong pinuno ng mga halimaw ay kanyang sinisisi ang kanyang sarili dahil wala man lang siyang magawa para makatulong. Makikita itong pinuno ng mga halimaw na mas lalo pa niyang pinahirapan ang lalaki para mas lalong magalit si Leon. Dahil dito ay muli na namang nawala sa kanyang sariling katinuan si Leon nang kanyang nakita ang lalaki na dahan-dahan na nawala ng buhay sa kanyang harapan. Tinanong pa ng pinuno ng mga halimaw si Leon na kung ano raw ba ang pakiramdam na kanyang nakita ang kanyang amo na nahihirapan at dahan-dahan na namamatay. Kahit ano pa raw ang kanyang anyo ngayon ay hindi pa rin maalis ang katotohanan na isa din siya sa mga mabangis na hayop. Ito ang isang bagay na hinding-hindi niya matatakasan. Tinanong din niya si Leon na ang kanya raw bang mahina na kalikasan ang bagay na hindi niya matatakasan. Sa kabila ng pang-iinis ng pinuno ng mga halimaw kay Leon ay hindi na makatiis itong isang bihag kung hindi kanyang sinigawan ng pinuno ng mga halimaw na itigil na niya ang kanyang ginagawa. Pero hindi man lang siya pinansin ng pinuno ng mga halimaw, bagkus nakatuon lang ang pansin nito kay Leon na labis nang nahihirapan sa kanyang mga nakita. Nang napansin ng mga orc na muli na namang ibinuhos ni Leon ang kanyang lakas para makalapit sa pinuno ng mga halimaw ay muli na naman nilang hinayla ang kadena. Ngunit nagulat sila dahil sa lakas ni Leon ay nawala na ang kanilang kontrol sa kadena, kaya makikita itong si Leon na nasa malapit na sa pinuno ng mga halimaw para kanyang kunin ang sandata nito na nakabaon sa katawan ng isang taga-nayon. Kahit sobrang lapit na ni Leon sa pinuno ng mga halimaw ay natatawa lang ito na kanyang sinabihan si Leon na ngayon ay kanyang bubunutin ang ugat kung ano ang kalikasan ni Leon, at wala nang ibang matira sa kanya kung hindi ang kanyang balat bilang isang halimaw. Ngunit hindi pa siya natapos sa pagsasalita dahil tinamaan ni Leon ng kanyang malakas na suntok ang isa niyang braso, at ito ay nagdulot upang naputol ang isa niyang kamay. Dahil dito ay nanggagalaiti sa sobrang inis itong pinuno ng mga halimaw sa sinapit ng isa niyang braso. Maging ang mga bihag ay hindi din makapaniwala sa ipinakitang lakas ni Leon kahit nakakapit sa kanyang katawan ang maraming kadena. Makikita itong si Leon na kanya nang hawak-hawak ang sibat na pagmamay-ari ng pinuno ng mga halimaw, at nanlilisik ang mga mata nito na tila ba nawala ang sarili niyang katinuan. Pero sa kabutihan na palad ay agad na bumalik ang sariling katinuan ni Leon nang mayroon siyang naalala. Kanyang naalala ang huling ipinayo sa kanya bago mawala ng buhay ang kanyang uncle na kahit anong mangyari ay dapat panatilihin niya ang kanyang tamang katinuan. Kahit nawala na ang isang braso nitong pinuno ng mga halimaw ay nakaramdam pa rin ito ng tuwa dahil kahanga-hanga raw talaga ang lakas ng mga ogre. Sinabi din niya na habang lalong lumalakas ang amoy ng dugo ng mga tao ay mas lalo din silang naging mabangis. Sa sinabi ng pinuno ng mga halimaw ay hindi makapagsalita si Leon, dahil hindi naman siya ganoon na nilalang katulad ng kanyang mga sinabi. Sabay tinanong ni Leon ang pinuno ng mga halimaw na kung sino raw ba talaga siya. Bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, pero tinawanan lang siya ng pinuno ng mga halimaw, dahil dapat kanyang nararamdaman ang lahat ng ito, na ang kanyang katawan ay nanginginig sa simula ng kanyang mga paa kapag siya ay nakakaamoy ng dugo ng mga tao. Ang kanyang ipinaliwanag ngayon ay ang lahat tama dahil silang dalawa ay katulad, na isang kalahating tao at halimaw.